ayun, lumabas na ang kanyang warrant of arrest sa plunder, non-bailable. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Breaking! Ombudsman has filed plunder charge against Senator Rodante Marcoleta. Ito na, natuloy na! Biglang nahinog ang prutas. Nauna pang naisampa ang kaso ni Marcoleta kumpara kay Martin Romualdez, kumpara kay Villanueva at kay Escudero. Tapos sasabihin ng ombudsman, there is no selective justice when it comes to ombudsman. Well, bahala ang taong bayan ngayon kung paniniwalaan ba ang salita ng ombudsman na walang selective justice. Ginagawa lang daw ng ombudsman ang kanyang trabaho. So anong susunod na hakbang? Yan na. In just a matter of days, sa tingin ko lang lalabas na ang warrant of arrest ni Senator Marcoleta. Kasi maalala ko, si Senator Jinggoy, nung isinampa yung kaso, mayroong plunder, mayroong graft and corruption, mayroong bribery, ganon. In just a matter of 2 or 3 days, lumabas ang kanyang warrant of arrest sa graft and corruption na kaso. Nagpiyansa siya kasi bailable offense ang graft and corruption. Ayan. Piyansa kagad. Kaya lang, after 1 week, ayun, lumabas na ang kanyang warrant of arrest sa plunder, non-bailable. Kaya, ayun, surrender. Voluntary surrender si Senator Jinggoy, sinamahan ng 8 kapwa niya senador sa Cayetano Black. Kaya ngayon, nandun, nakakulong si Senator Jinggoy. I hope I am wrong. Kaya lang nakikita ko ng pattern. Ano bang araw ngayon? Biyernes. Next week, baka hanggang Biyernes, meron ng warrant of arrest si Senator Marcoleta. At nagsabi na si DILG Secretary John Vic Rimulya na he is ready to serve the warrant of arrest. Kasi may balita noon na ayaw daw ng mga PNP CIDG na i-serve yung warrant of arrest. Bali-balita lang naman yon. Kaya lang this time, palagay ko kung matutuloy na ang warrant of arrest ni Senator Marcoleta, sa nakikita ko lang tutuhanin ni Secretary John Vic Rimulya ang kanyang pahayag na siya ang mag-serve ng warrant of arrest. So what will happen? Ano ang magiging counter-action ng Iglesia ni Cristo? Kasi in every action there is always a counter-reaction. So noon bali-balita lang, nasasampahan siya ng kaso, yun, nag-surprise rally ang Iglesia ni Cristo. We are one. So ngayon, sinampahan na. Hindi nagpatinag ang ombudsman. Nothing has changed. Sabi ng ombudsman, I think 2 days ago, we will still file the case. At yun, tinutuhanan. Ang bilis, ano? Napakabilis isampa ng kaso kay Marcoleta. Bakit hindi ganon kasing bilis ang pagsampa ng kaso kay Villanueva? Na nauna nang sinabi na hinog na. Dahil bumaliktad. Ang mga taong hindi babaliktad, kagaya ng Jinggoy, kagaya kay Senator Marcoleta, kulong talaga yan. Nako, ang hirap pong makulong. Bakit ko sinasabing ang hirap makulong? Kasi nung kabataan ko, nakulong ako 2 beses. Although hindi nagtagal, isang araw, isang gabi man lang sa kulungan. Dahil sa, alam mo na, mga kabataan, bugoy-bugoy, anong ginagawa?
Nakulong ako, ang baho sa loob ng kulungan. Kaya, mula noon, yung after yung second na pagkakulong ko, sabi ko, aral ako ng gusto, ay dahil ayoko nang makulong. So, nakatulong sa akin yung 2 beses kong pagkakulong nung high school pa ako. Yan po ang aking, huwag nyo nang tanungin anong kasalanan ko. Basta, alam nyo na, ang mga bata na bugoy-bugoy, nakakulong. So, alam ko, mahirap. Kaya lang, depende yan sa tao. Pag may paniniwala sa Diyos, mayroong prinsipyo, makakatagal yan. Example, pinaka-the best example ng nakulong na nagtagumpay, si Joseph sa Bible. Binenta siya ng kanyang mga kapatid, inakusahan ng kung ano-anong akusasyon sa Egypt, na preso, but to make the long story short, dahil sa kanyang pagkapreso, nakilala siya ng Pharaon o Pharaoh ng Egypt. At sumikat siya, naging Prime Minister of Egypt during those times. Oh. So, hindi lahat ng nakukulong, katapusan mo na. Sa South Africa, si Nelson Mandela, ang tagal niyang nakulong. Dahil may prinsipyo siyang pinaglalaban. Nung nakalabas siya, di naging presidente ng South Africa. Kaya itong si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta, may kinabukasan ito. Yung dalawa na bumaliktad, I just don't know. Bahala ng Diyos sa kanila. So, abangan natin ang reaksyon ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung anong reaksyon nila. Kaya lang, alam niyo yung ginawa niya, surprise rally nung kailan ba yun? Martes, nako, nabulabog ang gobyerno. So, wag niyong ismulin ng Iglesia. We are one, sabi nila. Hindi sila basta matutulog na. Kasi ang sakit ng isa, sakit nilang lahat. Yan ang kagandahan ng unity ng Iglesia ni Cristo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.